Hindi tayo magtataka kung yung Committee on Justice ay i-recommend nila ang existence ng probable cause. Sapagkat sabi natin, yan naman moro-moro lang yan. Talagang ang script nila, tanggalin sa posisyon si Presidente Sara at i-disqualify bilang kandidato sa 2028. Inaprubahan ng Kamara de Representantes ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang 157 mambabatas pabor dito habang 25 naman ang tumutol. Kabilang sa mga reklamo laban sa Vice Presidente ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at umano'y bantang pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Dadalhin na ngayon sa Senado ang Articles of Impeachment kung saan magsisilbing impeachment court ang mga senador. Kailangan ng dalawang boto or 16 na senador upang mapatalisik sa pwesto si Duterte at mapigilang tumakbo sa 2028 presidential elections. Ayon naman sa kampo ni VP Sara Duterte, handa silang depensahan ang Vice Presidente sa Senado at patunayan na walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Attorney Sal. Ano ba yung gusto mo malaman? Wala ka pang tanong. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, ano yung magiging dahilan bakit naging lagpas sa 250 ang bumoto pabor sa impeachment laban kay VP Sara, Attorney? Gaya ng sinabi ko sa mga komentaryo dito sa ating program at gaya rin doon sa aking column kahapon, sinabi po natin doon, unang-una, hindi tayo magtataka kung yung Committee on Justice ay i-recommend nila ang existence ng probable cause. Sapagkat sabi natin, yan naman moro-moro lang yan. Talagang ang script nila, tanggalin sa posisyon si Presidente Sara at i-disqualify bilang kandidato sa 2028. Sinabi rin mo natin na pagdating sa plenaryo, sigurado makukuha nila 1/3. Pero ang sabi po natin, yung kanilang target na 243, mukhang mahirapan sila. Maliban, very clear yung sinabi ko, unless maliban na lang kung merong mga ibang konsiderasyon na dahilan upang yung mga hindi naniniwala sa impeachment, bumoto pa rin ng yes. Kasi Sabado pa lang pinag-uusapan kalat na. At merong mga kongresista na inamin na meron ngang alok. At ang balita noon, ng Sabado pa, hanggang Linggo kasagsagan, meron daw pong alok na 20 milyon, 20 million pesos in cash ang ibibigay karaka-raka doon sa mga bumoto ng yes sa impeachment at meron pang pangakong 200 million infrastructure. Kaya sabi natin, kung ito ay totoo, ay hindi po pwede talagang lalampas doon sa dating 214 votes nung nakaraang impeachment. Sapagkat nangyari na, baka nga. Of course, wala pang umaamin, wala nga amin din na tumanggap sila ng 20 million cash at may mga alokasyon para sa kanilang budget. Sapagkat makikita po natin na ang laki at nadagdagan pa yung 214. Can you imagine? 257 votes at 25 lamang ang bumoto ng no at siyam ang nag-abstention. Incredible, di po ba? Ano kayang kadahilanan? Sumaring yun ang dahilan. Yung alok ng 25 million, pwede rin ang dahilan, tagtag pa yung 200 million.
Pero ako, in fairness dun sa mga bumoto ng no, baka naman kako, kaya sila bumoto, ito'y may tanggap man o wala, o may alok man o wala. Eh baka naman sa kanilang kalooban, to them, they feel that their votes of yes insignificant. Why insignificant? Walang halaga. Kahit na bumoto kami dyan ng yes. Kasi alam nila na sa Senado, hindi sila makakuha ng 16 na boto at hindi mai-impeach o hindi makukonvict si Inday Sara. Kaya siguro, kaya sila bumoto ng yes. Ang iba naman, alam natin na by next year, karamihan dyan sa bumoto ng yes, kung hindi man lahat, magbabalik rin yan. Sigurado susuportahan si Inday Sara pag yan ay naabsuelto na at kandidato na sa Panguluhan sa 2028. Yan o ang ating pananaw at gusto kong purihin dito sa ating programa. Ang dalawang babae na kongresista, dalawang babaeng kongresista dyan sa Bohol, nakasama doon sa 25 lamang na bumotong kontra sa impeachment. Pinanindigan po nila kahit na alam nila na merong mga ayudang darating, kahit na alam nila na maaaring pahirapan sila pagdating sa mga kaso. Kasi ngayon, kinakasuhan lang lahat ng kumukontra, di ba? Lalo-lalo na yung mga talagang kalaban nila, pusakan lang kalaban nila sa politika. Nanindigan po si Congresswoman Vanessa Aumentado, kabiyak ng gobernador ng Bohol at kumakatawan sa ikalawang distrito ng Bohol, na bumoto ng no at napanood natin yung speech niya. Kaya congratulations, Congresswoman Vanessa Aumentado. Nagpakatatag ka at hindi ka nasilaw sa kung anumang alok na ibinigay sa'yo. At hindi ka rin natakot kung ikaw ay uusigin. Ganon din po yung kaibigan. Ito, kumari ho natin to kaya puring-puri ko eh. Kasi itong isa naman, si Congresswoman Alexi Tutor, kinatawan din sa isang distrito dyan sa Bohol. Abay, bumoto rin ng no. Kahit na alam niya, sabi niya, kahit na alam ko na baka makasuhan ako dito, kahit na alam ko na walang darating na ayuda sa aming distrito, kinausap ko naman yung aking mga sinasakupan, yung mga constituents ko, na i-ready na natin ng mga sarili natin na 2 taon tayong mahihirapan, pero hindi tayo kailangan na masiraan ng loob, manindigan tayo. Kaya congratulations dito si ating pumadre na si Kongresista Alexi Tutor, na kabiyak ng dating mayor na ngayon ay vice mayor dyan sa Kandihay, Bohol. Alam niyo po mga matagal ko na ito mga kaibigan, kaya nung makausap ko ito noong nakarang mga 2 buwan na yata nakakaraan sa isang pagtitipon. Talagang sabi nila, kami boboto ng no. Nanindigan nung sila. Hindi yung iba, last minute, yes, nag-yes sila kahit na 1 week before. Sabi lang, magnono kami, no. Biglang nagbalik taro na naman. Pero ganun pa man, hindi mo lahat ng tao, kagaya nitong si Kongresista Vanessa Aumentado at Kongresista Alexi Tutor, na talagang may kakaibang panindigan, matapang, matapat sa kanilang sinumpaan, at hindi alintana ang panganib na maaaring bumalot sa kanilang mga katauhan dahil sa pagboto nila ng no. Congratulations to the both of you. Attorney Sal, nabanggit mo kanina na meron ngang alok na mga proyekto. Paano masisiguro ng ating mga kababayan na yung pera na binigay
or kung meron man dun sa mga bumotong yes ay magagamit sa tama. Kasi itong pera din na inoffer sa kanila, alam natin pera din ng taong bayan. At saka anong habol ng ating mga kababayan dito, Attorney Rizal, if meron man po? Unang-una, hindi ko sinasabing meron. Ang sinasabi ko, yan ho ang usap-usapan. At yung mga ibang kongresista, binalidate na meron nga gano'n. Pero wala naman daw directly na inoffer sa kanila. So, hindi natin alam kung totoo o hindi. At kung meron nga, yun naman, sa tingin ko, dahil budget allocation yun, infrastructure, gagamitin yun sa kanilang mga distrito. Yan naman, kung meron mang talagang natanggap na 20 million pesos, alam nyo, yung mga kongresista, pareho rin ang mga gobernador, mga mayor, araw-araw yata sa buhay nila, may nakapila sa mga bahay nila. Kasi mga kababayan natin, dahil sa kahirapan, sa pangangailangan, talagang humihingi ng abuloy, ayuda sa ospital, sa eskwela, sa kanilang buhay. Yung mga yan, buting mabuti kung ikay mayaman at mahaba ang bulsa mo, malalim. Pero kung hindi, kailangan mo talaga ng pera para gamitin para sa mga kababayan mo. Kaya kung meron mang natanggap sila, sa tingin natin, ibabahagi nila yun dun sa mga nangangailangan sa kanilang distrito.